siya bago eh. Kung nasubaybayan natin yung mga previous survey, ang lumalabas, sinasabi ng mga kababayan natin, una, dapat bumaba ang presyo ng bilihin. Pangala, dapat tumaas yung sahod. At the same time, magkaroon ng regular na trabaho ng mga Pilipino. Pero nakakalungkot kasi hindi naman ho yan kasi siniseryoso ng gobyerno. Pag sinabing hindi siniseryoso, wala silang konkretong programa sa mahabang panahon para lutasin at resolbahin yung pagkakaroon ng trabaho ng mga dapat magtrabaho at the same time naghihintay na lang kung ano yung mga temporary job. So kaya alam mo yung ako lagi ko sinasabi nagiging routinary na yung problema natin. Every year yan ang pinag-uusapan natin. Nakakalungkot kasi every year, instead na magkaroon ng progress, papalala ang sitwasyon ng mga manggagawang Pilipino sa kabuuan. Lalo na yung pagkakaroon. Alam niyo po, madaling maintindihan naririnig mismo, nag-uulat mismo ang executive na maraming investor na pumapasok. Pero hindi nila mapapasinungalingan, maraming walang trabaho. And therefore, hindi totoo. So ano yung mga dahilan bakit paulit-ulit na walang trabaho tayo? Sa estratehikong, sa long term talaga, wala ho kasi tayong sariling industriya. Sa kabuuan ng ating ekonomiya ay nakaasa sa kung ano ang galaw ng ekonomiya ng mundo. No? Ibig sabihin, doon nakaasa ng malaki ang ating ekonomiya sa Pilipinas. Kapag kaapektado may problema na malaki ang ekonomiya, unemployment sa buong daigdig, tayo ang pinaka-apektado. Bakit ganon? Kasi nga wala ho tayong sariling industriya na mag-a-absorb nung lumalaking populasyon natin na nangangailangang magtrabaho. No? Paulit-ulit ho ito na alam nyo magkakambal na dapat ito yung principal na inaatupag ng gobyerno. Yung pagkakaroon ng genuine land reform, national industrialization. Dalawa ho kagad yung sinasagot niyan. Kapag sinuportahan ng gobyerno yung pagkakaroon ng genuine land reform, sinuportahan ng mga magsasaka, ang unang na-address natin, yung food security na problema natin. Okay? Pangalawa, kung meron tayong seryoso ang gobyerno na magtayo ng sariling industriya, ay di hindi ka nakaasa sa dayuhan kung sa foreign economy. Kung meron may epekto man sa buong daigdig, hindi tayo masyadong tatamaan. So kaya ang makikita mo yung invite ng mga negosyante, pasok kayo sa Pilipinas. Pero ano yung mga pumapasok sa ating negosyo? Mga temporary, mga services, call center, mga warehouses na timbakan tayo. So anytime na magkaroon doon sa ibayong dagat ng problema, unemployment, apektado kagad tayo. Tayo kagad yung unang isasara. So dumadagdag yun. So doon ho nakaugat yung pangmatagalang problema natin ng ganito. At nakakalungkot kasi yun din naman talagang binanggit ko na dalawa, genuine reform, national industrialization. Yan yung ayaw gawin talaga ng gobyerno. Again, hindi po ako kumbinsido na para makalika tayo ng trabaho, nakaasa sa foreign. Okay. Ngayon, mahalaga ho yung, actually ako po ay isa sa complainant na nag-file noong nakaraan versus Bongbong Marcos. Ang call ho natin, lahat ng sangkot dapat managot. Wala tayong dapat sinuhin. From top to pababa po. So, kaya tama po kayo na by February, nakahanda rin tayong kung kinakailangan ang term mag-refile o dagdag na ebidensya laban kay Sara Duterte. So, gagawin ho natin. Ngayon, bakit kailangang makialam ang mga manggagawang Pilipino dito sa impeachment trial instead na magtrabaho na lang, no? Para mabuhay yung pamilya. Napaka-importante po kasi bakit? Ang baba na ng sahod natin, ang taas ng presyo na bilihin, kumukuha ng tax ang gobyerno mula sa ating direct na income o tinatawag natin withholding tax. Tapos, yung mga exempted sa withholding tax, yung mga minimum wage earner, papatungan tayo ng tax sa pamamagitan ng IBAT. Okay? Lahat yan maiimbudo sa pambansang pamahalaan. Supposedly, kaya ka kumukuha ng tax para ipunin yung pera, ilaan papunta sa pagpapaunlad ng ekonomiya in general, mag-create ng trabaho, magkaroon ng pondo para sa edukasyon, sa kalusugan, at iba pa. Pero ito,
ninanakaw lang ng harap-harapan ng mga opisyal ng gobyerno. At hindi lang pinag-uusapan natin, hindi milyon, bilyon ang pinag-uusapan natin. Billion to trillion peso ang involved dito. So, i-imagine mo yung ganung papatong. Halimbawa, pag tinignan natin sa national budget, wala namang ang problema natin, maraming walang trabaho, mababa ang sahod, maraming kontraktual. Wala namang budget para mag-create ng trabaho ang Department of Labor. So kaya madaling maintindihan ang problema natin paulit-ulit.